Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At last, ang bill na final ng Bayan Muna at ni Congressman Teddy Casino kasama ang ilang progresibong party list tagumpay na nailusot sa Bicameral Committee ngayong araw. Matagal ng panahon hinihintay natin ang araw na ito. Hindi lang yung compensation, hindi lang yung pera, kundi ni-recognize na tayo ng Hawaii noon pa man. Ngayong araw, formally, ni-recognize na rin ng Philippine government na ang mga biktima noong panahon ng martial law ay tunay na biktima ng human rights violation. Ang nadesisyonan ngayong araw ay dalawa. Una, yung pinakamaigting na pinagdidebatihan, ang Hawaii ba na mga claimants ay may conclusive presumption. Ano ibig sabihin ng conclusive presumption? Ibig sabihin, recognized na sila na human rights victims at hindi na sila poprotestahan, i-oppose, ungkatin ng board kung tunay nga bang human rights victim o hindi, anong ebidensya na dala mo. Ngayon, sa mahabang diskusyon, ang House panel dapat natin i-recognize. Hindi lang naman ako, si Congressman Erin Tanyada at si Congressman Edsel Lagman, nanindigan kami na ang Hawaii ay dapat i-recognize na conclusive. Ibig sabihin, wala nang question pa. Ang lahat violation. Sa harap ng pagtutol ni Senator Joker Arroyo, dapat din kilanlanin ang tulong ni Senator Chis Escudero at ni Senator TG Ginggona na siyang nag-facilitate para ma-approve ito. At may paliwanag sa kay Joker Arroyo na ang kanyang pagtutol sa conclusive presumption ng Hawaii ay hungkag at walang katuturan dahil walang peke sa mga claimants ng Hawaii. Ang Hawaii victims ay tunay na mga biktima ng kakarahasan. Ang compromise natin sa gitna ng pagtutol ni Senator Joker ay ganito. Para lang pumasa ang batas, sige, ang mga Hawaii claimants ay iproseso ng board sa punto ng ilang taon ka nga ba nakulong, ano ang extent ng torture mo, para malaman ng board kung magkano talaga ang dapat i-compensate sa'yo. So yun. Ang pagproseso sa atin, kasama rin ako doon, bagamat sayang, hindi ako makakuha ng aking share. Kasi author ako ng bill. Ang under our laws, pag author ka ng bill, hindi ka pwedeng mag-benefit doon sa bill na final mo. So hihingi na lang ako ng piso-piso sa... Basta ako, dahil ako'y hindi cheap, ang hingin ko sa inyo ay chicken joy. 2 piece dapat 2 pieces. Bagamat gusto nating lahat ng human rights violations victims nung panahon ng martial law ay dapat conclusively presumed na. At napakahaba na ng panahon ay dapat i-grant na agad, no? Kaya lang, siyempre, hindi rin papayag ang Kongreso dahil ang mga iba pang hindi sa Hawaii, hindi pa naman sila naka-undergo ng proseso. So ang ating nailaban, ang Hawaii, conclusively presumed sila na ay human rights victims. Ang listahan na lang, hindi na nga kailangan mag-apply technically kasi ang listahan titingnan. Ang hindi nakasama sa Hawaii, pwede pa rin mag-apply. Kasama pa rin siya sa compensation na 10 billion pesos. Siya ay mag-undergo lang ng proseso ng board. Magpa-file siya ng application o kaya yung kung namatay na ang isang biktima, yung anak niya o yung mga heredero o heirs niya, pwedeng mag-file ng application on behalf
doon sa tatay, nanay, kapatid o kung sino mang biktima ng human rights nung martial law. So yun ang pinag-agrihan kanina na napakahaba at nangyari na rin sa wakas. Ang desisyon na ito, ang approval ng board, taliwas sa sinasabi ni Senador Arroyo, ay hindi implementasyon ng desisyon ng isang foreign court o isang korte sa labas ng bansa. Ito ay implementasyon ng tagumpay ng lahat ng biktima ng human rights violations doon sa Hawaii. Ngayon, malaking tulong yung pagpila nyo kanina dito. Hindi yun maliitin. Bawat senador, bawat congressman na dumadaan para sa BICAM, nakikita kayo at ramdam na ramdam nila ang sentimiento ng karamihan ng human rights violations victims, hindi lang ang sentimiento ng mamamayan ng buong Pilipinas na dapat lang kilanlanin na at i-compensate na ang lahat ng human rights victims nung panahon ng martial law. Yan ang malaking siguro naghirap kayo, mainit kanina at ilan pang umiyak ka na eh. Umiyak ka na eh. Hindi, mag-ano pa, may konti pang proseso. Pero pwede na rin umiyak, no? Ako naman iiyak dahil hindi ako makatanggap eh. Kaya, biro lang. Noong unang panahon, si Satur ang nagsimula nito, si Congressman Satur Ocampo, nung panahong Bayan Muna representative siya. Nung panahong yon siya ang hindi makakatanggap. Kami makakatanggap, kaya lang ngayon lang na-aprobahan, kaya si Kasatur makakatanggap. Kami naman ang hindi. Kayo po So, ay makakatanggap. ayun, tanggap ko ng atsara! Hindi. So, ang totoo, ito'y victory nating lahat. Hindi ito parang tagumpay, Bayan Muna o iba pang mga progressive party list groups. Ito'y tagumpay ng lahat ng biktima ng martial law ng panahon ni Marcos at biktima ng ating pamilya. Masaya ang araw na ito, napaka-historic ng araw na ito. Hindi natin malilimutan ang araw na ito dahil sa araw na ito, ni-recognize, kinilala ang ating dinanas ng panahon ng martial law. Ang aming hinihingi lang sa inyo, kung ano mang mga progresibong advokasya ang ating paglaban nung panahon ng martial law para sa karapatan, para sa demokrasya, para sa ikaunlad ng Pilipinas, ituloy ang laban ngayon dahil nahaharap pa rin ang bayan ng malalaking problema ng kahirapan. Dapat hindi tayo hihinto sa ating paglaban at pagdala ng mga progresibong prinsipyo. Hanggang ngayon ituloy natin ang laban, ituloy natin ang ating paghangad ng isang malaya at maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.